Hello guys! So yan, update po tayo kay HSS. Nag-post po sila na mag-o-open po sila ng bagong batch. Actually, hindi siya parang bagong batch kasi according sa post po nila, para po ito sa mga old students, yan, na still hoping pa rin na makapunta po dito sa Finland. So, binibigyan po nila ngayon ng chance. Yung mga old students na for some reason, is hindi nakapagpatuloy. So, ito na po yung chance ninyo if gusto nyo pa rin subukan ulit sa HSS. Yan. At doon naman po sa mga hindi pa naka-join dito sa program pero gusto lang mag-try, then why not? 'Di ba? Kung mabigyan kayo ng entrance exam link, sige go. And then if makapasa naman po din po, okay, mas better, 'di ba? So, ito po yung mga frequently asked questions kay HSS. Let's check it out. Ito po yung kanilang website, hsso.fi. Punta lang po kayo dyan. And then, may mga mababasa nyo dyan yung iba pang details. And then, meron din po mga video sila dyan na in-upload. Pwede nyo rin pong panoorin yon at pakinggan para meron po kayong idea kung paano po ba itong program na ito ang magiging flow ng program para po sa inyo. Para alam nyo rin po kung paano po i-manage yung time ninyo and paano yung gagawin yung diskarte habang nag-aaral po kayo. So, malaking tulong po yung mga videos and yung mga kasulat po nila dyan at yung mga experiences po ng ibang mga student na nandirito na sa Finland na finiture din po nila dyan sa website po nila. So, paki-check nyo na lang po yan and marami po kayo makukuhang idea. Ito po yung isa sa mga questions. How to apply. I-fill up yung form. Tapos mag-wait ng response nila. And sa email sila magre-respond. And kung qualified kayo, makaka-receive kayo ng invitation para sa entrance exam nila. Which is yun yung kailangan yung ma-submit on time. Paki-check ang email nyo lagi. Araw-araw after yung mag-submit para makita nyo po if nakapag-send na sila ng email and meron pong deadline yon. So make sure na masagutan nyo yon bago po masagutan nyo entrance exam bago yung pinaka-deadline niya. Then ito po yung form na pipilapan. Sulat po nyo yung name nyo dyan, surname, yung Hong Kong ID kung nasa Hong Kong po kayo, and yung email address, twice yung isusulat para sure si HSS na masisendan niya kayo na masisend niya sa tamang email address nyo yung entrance exam link if ever na ma-accept nila yung application po ninyo. Bali, mahaba po yan. Yan po yung kalahati. Tapos, ako po dati, hindi ko naman sinulat yung aking Hong Kong ID. So, kung ayaw nyo pong isulat, wala din naman po siguro magiging problema kasi hingiin naman po yan ulit ng coordinator once na makapasa po kayo sa entrance exam and mag-open na yung bagong batch ninyo, meron pong coordinator doon, sila po yung magko-collect ng mga important information po. And then ito po yung kadugtong nung form, may tinatanong dyan if may experience ba sa nursing, o if nasa Hong Kong ba. Ako po noon hindi ko chinek yung box kung may experience sa nursing, pero pwede nyo na rin pong i-check if gusto ninyo. Then, make sure po dito sa description, make it simple, pero on point, para mas mabilis mabasa ni HSS o kung sino man ang magbabasa. Tapos, meron po diyang question na parang 8 plus 12. So, kayo na po rin yung bahalang magbigay ng sagot dyan. Then, huwag nyo kakalimutan i-press yung submit para ma-send po yung form ninyo. Then, may lalabas din po dyan after nyo i-press yung submit na wait na nga lang sa email nila and para on process na yung inyong form. Then, ito pa yung isa sa mga questions. Can I apply even if I am not a nursing graduate? Ang answer po nila is, if you have work experience in nursing or in caregiving at least a year and the caregiver studies, you can apply. If you are a nurse, you can always contact us or apply and see what happens. If you are unsure. Kaya po, try lang ng try. Free naman siya, so wala naman pong mawawala. If magta-try po tayo, parang kami, so nag-try lang din po and now ngayon nandirito na po kami. So, yan po yung mostly na nakakapigil sa iba nating mga kasama na mag-apply. Tapos,
May questions din na, I am nurse but without active license. Can I still able to apply? Yes, you can. Ang sagot po nila, you don't need an active license. You need to have studies in caregiving or nursing and work experience as helper, caregiver, or nurse. So, sa kanila po, enough na yung work experience as helper, caregiver, or nurse. And hindi rin po sila humingi ng any credentials as far as yung experience namin is concerned. Wala pa naman po ako narinig na humingi sila ng diploma or TOR or kahit na ano. Ang mostly hiningi lang nila sa amin is yung Hong Kong ID namin, Xerox. May questions din dito, is this a scam? So the answer is this is not a scam. Sabi nila, we are funded by independent medical chain in Finland and we do our best to find motivated workforce for them. You can always check us in the Finnish media. So, pwede nyo po i-click yan and i-check sila. And for sure po, ito kami yung proof na hindi po sila scam. Kasi sa kayo nandito na kami. Kaya siguro naman po hindi sila scam. And tulad nga nung sabi ko kanina, wala po kayong gagastusin naman. So, there's no harm in trying. Hindi po ba? So, try lang ng try po guys. And then, may tanong dito, how much I have to pay? Kaya ito na yung sinasabi ko kanina, sagot nila, you don't have to pay anything. The studies are free, visa processing is free, the program is funded by Finnish Medical Chain. Yeah, ang studies po is free, pero hindi ibig sabihin na wala kayong gagastusin. Meron din po kayong gagastusin, which is yung ticket and medical ninyo kapag po nakapasa na kayo. So, ang ina-advise ko po doon sa mga nag-i-start or gustong sumubok ulit, start pa lang po ng lesson. Mag-ipon na po kayo para hindi kayo masyadong mabigla pagdating ng time na magpa-process na kayo ng papunta rito. And one more question is, do I have to be in Hong Kong? Ang sagot is no, but you get an advantage if you are located in UAE, Singapore, Macau, or Hong Kong, as we have weekly on-site lessons every Sunday. Kasi meron po silang office doon sa mga nabanggit nilang bansa, kaya mas advantage po yun. Pero hindi naman, tulad ngayon, sinabi na nila na hindi naman kailangan na nasa Hong Kong. So doon sa mga nasa ibang lugar, try nyo na lang din po na mag-apply or mag-send ng application. Kasi kung payag naman sila, i-entertain naman po nila kayo. So, no need to worry for that. And ito po yung konting preview, overview sa magiging studies. So, ang unang pag-aaralan talaga is yung Finnish language, which is tinatawag nilang Suomi 1, 2, and 3. Suomi 1, 2, and 3, which is maglalast to ng mga parang 9 months. Pag natapos nyo po yan, then, tsaka pa lang po kayo pwede mag-proceed dun sa lesson para sa Hoiva Abustaya. So, yun po yung unang process. Kaya dyan pa lang po sa process ng una, Finnish language, medyo mahirap-hirap na po. Medyo marami-raming puyatan po ang kailangan ninyo. Kaya sana po, kayanin nyo lahat. And then, pagka natapos naman yung tatlong lessons na yan ng Finnish language, naglalas yata yung Suomi X ng mga 10 weeks, ganyan. Depende po eh. And then, pagka natapos yung Finnish language, ito na yung Hoiva Abustaya, 3 part din siya. May mga exam din siya sa bawat part. So, naglalas naman ito ng mga 6 months. Yan. Tapos, dito sa Hoiva Abustaya, merong chance na pwedeng meron na kayong employer, meron namang pwedeng wala pa. So, kung nagkataon na wala pa po talagang employer na kumukuha po sa inyo, then, dyan, kung nasaan man po kayo, dyan na kayo mag-start din mag-study ng dire-diretso na po kasi nila eh. Dyan na po kayo mag-start mag-study ng para naman sa Lahi Hoy Taya. Pero ang alam ko, after nyo ng Finnish language or habang nag-start na rin ng Hoiva Abustaya, may processing na sila ng paghahanap ng employer ninyo. So, kung wala pa, ito proceed to Lahi Hoy Taya, then matatapos nila yung pag natapos yung 5 sets ng Lahi Hoy Taya, 5 units, ang sabi nila is a total of 2 years, then ayan, meron na kayong employer, then pwede na po kayo makapunta dito and makapag-work dito, makuha ang family niyo, kung ano man po yung goal ninyo, kung bakit po kayo pupunta dito sa Finland. So, good luck guys, and God bless everyone. Sana po ay magkita-kita tayo dito sa Finland.
And wag po kayong susuko. Kayang-kaya niyo yan.